Isang gabi ng pagdiriwang, naging gabi ng pagluluksa sa aking dangal. Habang hawak ko ang regalong para sa aming anibersaryo, narinig ko ang hatol ng aking asawa. Basura na si Maya sa buhay ko. Hindi niya alam, ang basurang tinapon niya ang siyang nagpapatakbo ng mundong kinatatayuan niya. Sa bawat patak ng aking luha, may katumbas na pirma na kukuha sa lahat ng yaman niya. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng isang hari at ang pagbangon ng tunay na reyna? Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi bago ka tuluyang bumangon at lumaban? Maya is just a relic of the past. Celine, isang palamuti na lang siya sa bahay na wala ng silbi at nakakasawa ng tingnan. Ang boses ni Kai ay malamig, matalim, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Tumatagos ito sa makapal na pintuan ng kanyang opisina, dumiretso sa puso ni Maya na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Sa labas ng silid, nakatayo si Maya habang suot pa ang kanyang kupas na apron. Hawak niya ang isang tray ng mainit pang kare-kare, ang paboritong putahe ni Kai na 3 oras niyang masusing niluto. Mapula pa ang kanyang hintuturo, isang sariwang paso mula sa mainit na kaldero, ngunit hindi niya iyon ininda kanina dahil ang tanging nasa isip niya ay ang ipagdiwang ang kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit ang bawat salitang namumutawi sa bibig ng kanyang asawa ay mas masakit pa sa lapnos ng balat. Pero Kai, asawa mo pa rin siya. Siya ang kasama mong nagpatayo ng kumpanyang ito, di ba? Narinig niyang sagot ni Celine, ang babaeng alam ni Maya na bago niyang sekretary. Ngunit ang tono ng boses nito ay puno ng pangungutya at paglalaro. Isang maikling tawa ang rumesponde mula kay Kai. Business is business, Celine. Maya was good with numbers 10 years ago, pero na ngayon, she is just a liability. Isang pabigat na hindi na marunong mag-ayos ng sarili. I need a queen by my side, not a tired housewife who smells like onions and garlic all day. Nabitawan ni Maya ang tray. Walang malakas na pagsabog, kundi ang dahan-dahang pagdausdos ng porselanang pinggan mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang malapot na sarsa ng kare-kare ay humalik sa mamahaling sahig. Kumalat na tila isang mantsa ng pagkakanulo na hindi na mabubura kailanman. Ang bawat piraso ng karne at gulay na pinili niya ng may pagmamahal ay naging basura na lamang sa isang iglap, katulad ng tingin sa kanya ng lalaking inalayan niya ng buong buhay. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang hangin sa paligid ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Nararamdaman niya ang init ng kanyang sariling luha na pilit kumakawala. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa saradong pinto. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng 1,000 tinik. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan na ang Kai na nangakong hinding-hindi siya iiwan nung wala pa silang pambili ng kahit isang pirasong tinapay. Ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na pintig ng kanyang sariling puso. Isang tunog ng pagguho, isang tunog ng katapusan. Tiningnan ni Maya ang kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito ang humawak kay Kai noong siya ay lugmok. Ang mga kamay na ito ang nagpuyat sa pag-aayos ng mga papeles ng kumpanya habang ang lahat ay natutulog na. Ngayon, ang mga kamay ring ito ang tanging saksi sa kanyang sariling pagkawasak. Bakit ang pag-ibig na itinanim ng may pagtitiis ay nauwi sa isang aning puno ng pait? Saan nagkulang ang isang pusong ang tanging alam ay magbigay hanggang sa wala nang matira sa sarili? Tumalikod si Maya nang hindi gumagawa ng ingay. Iniwan niya ang kalat sa tapat ng pinto. Iniwan niya ang amoy ng pagkaing pinaghirapan niya. At dahan-dahang naglakad palayo sa silid na naging libingan ng kanyang dangal. Sa bawat hakbang niya sa pasilyong puno ng mga litrato ng kanilang masayang nakaraan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Kung ang lahat ng sakripisyo ay nauwi lang sa pagiging basura, may halaga pa ba ang bukas
para sa isang babaeng winakasan na ang mundo bago pa man lumubog ang araw? Hindi pa man natutuyo ang mga luha sa mga mata ni Maya, ay naramdaman na niya ang bigat ng presensya ng isa pang taong nagpahirap sa kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Ang tunog ng mga mamahaling alahas na nagbabanggaan sa bawat kumpas ng kamay ni Doña Remedios ay tila mga babala ng darating na bagyo. Ano itong kalat na ito, Maya? Pati ba naman sa paglilinis ng sahig ay wala ka na ring silbi? Ang boses ng kanyang biyenan ay puno ng pait at paghamak habang nakatayo ito sa dulo ng pasilyo at nakatingin sa natapon na kare-kare. Dahan-dahang lumuhod si Maya upang pulutin ang mga piraso ng porselana. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang hapdi ng paso sa kanyang kamay ay tila nakikipagpaligsahan sa kirot ng kanyang dibdib. Pasensya na po, Mama. Nadulas lang po ang tray. Mahinang sagot niya. Hindi tinitingnan ng matatandang mata na laging mapanghusga. Isang matunog na singhal ang rumesponde sa kanya. Lumapit ang matanda. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa maliit na espasyo sa pagitan nila. Mama, wag mo akong tawaging Mama kung ganyan din lang ang hitsura mo. Tumingin ka nga sa salamin, Maya. Simula nang pakasalan ka ni Kai, naging pabaya ka na. Hindi mo ba nakikita kung bakit naghahanap ng iba ang anak ko? Sinong lalaki ang gaganahan sa asawang laging mukhang katulong at amoy kusina? Tumigil ang kamay ni Maya sa pagpulot ng basag na pinggan. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang sariwang sugat. Ito ang babaeng pinagsilbihan niya. Ang babaeng ipinagluluto niya araw-araw at ang babaeng binigyan niya ng marangyang buhay gamit ang sarili niyang pawis at talino. Ipinaglaban ko si Kai noong wala pa siyang kahit ano. Mama, pagtatanggol ni Maya, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas dahil sa pinaghalong galit at lungkot. Ako ang nagpuyat para sa mga kontrata niya. Ako ang nagbenta ng mga lupa ng magulang ko para lang magkaroon siya ng puhunan. Utang niya sa akin ang kumpanyang ito. Isang malakas at mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Doña Remedios. Utang? Walang utang na loob ang tagumpay, Maya. Ang anak ko ang may utak. Ikaw ay suporta lang. At ngayon, hindi na niya kailangan ng suportang katulad mo. Ang kailangan ni Kai ay puhunan para sa bagong proyekto sa ibang bansa. Ibigay mo sa akin ang passbook ng savings ninyo. Alam kong ikaw ang may hawak niyon. Nanlamig ang buong katawan ni Maya. Ang perang iyon ay hindi para sa negosyo. Iyon ang pondong inilaan niya para sa pag-aaral at pangangailangang medikal ng kanilang anak na si Basti. Hindi ko po maibibigay iyon para iyon kay Basti. Huwag kang madamot. Para rin iyon sa kinabukasan ng anak mo kung magiging matagumpay ang tatay niya. Mabilis na sagot ng matanda bago ito tumalikod at naglakad palayo. Iniiwan si Maya na lalong lugmok sa kawalan. Nang makaalis ang biyenan, dinala ng sariling mga paa si Maya sa loob ng kanilang kwarto. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tingnan ang online bank account na matagal na niyang hindi nabubuksan dahil sa buong tiwala niya kay Kai. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa bawat segundo ng pag-load ng app. Nang bumukas ang screen, ang tanging nakita niya ay isang malaking zero. Ang lahat ng perang pinaghirapan niyang ipunin sa loob ng maraming taon. Ang perang para sa kinabukasan ng kanyang anak ay wala na. Sa listahan ng mga transaksyon, nakita niya ang sunod-sunod na paglipat ng pondo sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ngunit ang mas masakit ay ang huling transaksyon, isang malaking halaga na ipinambayad sa isang sikat na jewelry store sa Makati. 3 oras lang ang nakakalipas. Kasabay nito, isang notification ang lumitaw sa kanyang social media feed, isang post mula kay Celine, isang larawan ng isang nagniningning na diamond necklace na may caption na, "A gift from the man who knows my true worth. Thank you, my king."
Ang cellphone ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Maya patungo sa kama. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging nakabibingi. Hindi lang ang kanyang dangal ang kinuha ni Kai, kundi pati ang tanging proteksyon na mayroon siya para sa kanilang anak. Sa gitna ng dilim at hapdi, isang bagay ang dahan-dahang nabubuo sa loob ng nagdurugong puso ni Maya. Hindi ito luha, kundi isang malamig at matigas na desisyon. Kung ang lahat ng kanyang kabutihan ay sinagot ng ganitong uri ng kataksilan, panahon na upang ipakita niya sa kanila kung sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng mayroon sila. Ngunit paano niya sisimulan ang pagbawi kung ang mismong bubong sa itaas ng kanyang ulo ay tila hindi na rin sa kanya? Pumunta si Maya sa kumpanya hindi upang lumaban, kundi upang hanapin ang huling piraso ng kanyang pagkatao na baka naiwan pa sa mga sulok ng gusaling iyon. Ang bawat semento, ang bawat disenyo ng lobby, at maging ang mga halaman sa paligid ay siya ang pumili noong nagsisimula pa lang sila ni Kai. Noon, ang tanging puhunan nila ay isang lumang laptop at ang walang hanggang tiwala sa isa't isa. Ngunit sa kanyang pagpasok, hindi ang mainit na pagbati ng mga empleyado ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang mga bulong na tila mga tuyong dahon na hinihipan ng hangin ang gumapang sa kanyang pandinig. Ang mga dating ngumingiti sa kanya ay biglang nag-iwas ng tingin. Tila ba ang kanyang presensya ay isang sakit na kinatatakutang mahawaan. Nandito pala ang asawa ni Sir Kai, bulong ng isang batang empleyado sa kanyang kasama. Ang balita ko, hindi na raw siya bahagi ng board. Look at her. Parang hindi naman siya ang dating utak ng kumpanyang ito. Pinanatili ni Maya ang kanyang ulo na nakataas, kahit na ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Dumiretso siya sa malaking conference room kung saan naririnig niya ang tawanan at masiglang usapan. Pagbukas niya ng pinto, ang lahat ay tumigil. Nasa gitna si Kai, mukhang matagumpay sa kanyang mamahaling suit. Sa tabi niya, nakaupo si Celine na suot ang nagniningning na diamond necklace, ang perang para sana sa gamot at kinabukasan ni Basti. Ang ningning ng hiyas ay tila nanunuya sa maputlang mukha ni Maya. Maya, anong ginagawa mo rito? Wala ka sa listahan ng mga dadalo sa meeting na ito. Malamig na bungad ni Kai. Walang bakas ng pagkagulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Gusto ko lang itanong, Kai, paano mo nagawang gastusin ang para sa anak mo? Bakit mo kailangang dumiin sa pagkakataong lugmok na ako? Ang boses ni Maya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang ikinukubli sa ilalim ng kanyang pagkatao bilang isang asawa. Tumayo si Kai at lumapit sa kanya. Ang kanyang boses ay naging mababa, puno ng babala. Ang pera ng kumpanya ay para sa ikagaganda ng kumpanya. Celine is an asset. Ikaw? You are a ghost, Maya. Isang alaala na pilit na lang kumakapit sa nakaraan. Huwag kang gumawa ng eksena rito kung ayaw mong ipakaladkad kita palabas sa harap ng mga taong dati ay tinitingala ka. Napatingin si Maya sa mga miyembro ng board, ang mga taong dati niyang tinulungan, ang mga taong siya ang nag-interview at nagbigay ng pagkakataon ay pawang nakayuko. Walang isang boses ang narinig upang ipagtanggol siya. Sa mundong binuo niya, siya na ngayon ang banyaga. Ngumiti ng bahagya si Celine, isang ngiting puno ng tagumpay habang hinahawakan ang kanyang kwintas. Please, Maya, don't make this hard for everyone. We are moving forward. Ang kumpanyang ito ay kailangan ng bagong enerhiya, hindi ang isang taong nakakulong sa lumang tradisyon. Tumalikod si Kai at hinarap muli ang lahat. Tila ba isang langaw lang na dumaan si Maya na hindi dapat pag-aksayahan ng panahon. As I was saying, we need to rebrand. Our image should be fresh, sophisticated, and modern. Huminto ang mundo ni Maya nang ituro ni Kai ang malaking screen sa likuran niya. Isang malaking poster ang lumitaw.
Ang mukha ni Celine ang nandoon. Liyad ang dibdib at suot ang mga alahas na ninakaw mula sa kinabukasan ng kanyang anak. Starting today, deklara ni Kai na may kasamang malakas na boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. Celine will be the official face of the company. At bilang bahagi ng pagbabagong ito, lahat ng kontrata at proyektong dating hawak ni Maya ay formal nang ililipat sa ilalim ng pangalan ni Celine. Mula sa araw na ito, si Maya ay wala ng anumang koneksyon sa kumpanyang ito. Naramdaman ni Maya ang pagbagsak ng kanyang mundo, ngunit kasabay nito ang isang malamig na katahimikan sa kanyang isipan. Ang kumpanyang itinayo niya, ang pangalang pinangalagaan niya, ay formal nang ibinigay sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Habang nagpapalakpakan ang mga tao sa loob, dahan-dahang umatras si Maya. Ang bawat palakpak ay tila sampal sa kanyang mukha. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, isang bagay ang napansin niya sa folder na hawak ng isa sa mga accountant, isang pirma na pamilyar sa kanya, isang dokumento na tila itinago ni Kai sa loob ng maraming taon, isang lihim na maaaring magpabagsak sa buong gusaling ito sa isang iglap. Lumabas si Maya sa gusali ng kumpanya habang ang langit ay nagsisimulang magdilim. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat patak ng ulan na humahalik sa kanyang balat ay hindi kasing lamig ng katotohanang hinarap niya sa loob ng boardroom. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at nagmamadaling mga tao, tumigil siya sa isang tabi at hinawakan ang maliit at kalawanging susi sa loob ng kanyang bulsa, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang kasinungalingan, Papa. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa namumuong luha. Naalala ni Maya ang mga huling sandali ng kanyang ama, si Don Teodoro, isang matapat na negosyante na nagtiwala ng husto kay Kai. Noong mga panahong iyon, si Kai ay isang hamak na empleyado lamang na may matatamis na salita at malalaking pangarap. Binigyan siya ni Don Teodoro ng puhunan, hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa pagmamahal ng matanda sa kanyang kaisa-isang anak na si Maya. Ngunit ang naaalala ng lahat ay nalugi ang negosyo ni Don Teodoro bago siya namatay at si Kai ang nagligtas sa pamilya. Isang malaking utang na loob na naging tanikala sa leeg ni Maya sa loob ng 10 taon. Dinala ng kanyang mga paa si Maya sa isang lumang distrito ng Maynila, malayo sa mga nagniningning na skyscraper ng Makati. Huminto siya sa harap ng isang kupas na pintuang kahoy na may maliit na plaka. Attorney Ricardo de los Reyes, Notary Public. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa kanya. Isang matandang lalaki na may maputing buhok ang dahan-dahang tumingin mula sa kanyang mga salamin. Ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag nang makilala ang babaeng nasa harap niya. Maya, anak ni Teodoro. Matagal na kitang hinihintay, mahinang sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng respeto at lungkot. Attorney Ricardo, kailangan ko pong malaman ang katotohanan, diretsong sabi ni Maya habang inilalapag ang maliit na susi sa ibabaw ng mesa. Nakita ko ang pirma ni Papa sa isang dokumento sa opisina ni Kai kanina. Ang petsa ay noong araw na pumanaw siya. Sabi ni Kai, nilagdaan yun ni Papa upang ilipat ang lahat ng ari-arian sa kanya para isalba kami. Pero bakit tila may mali? Bumuntong hinala ang abogado at tumayo upang kumuha ng isang makapal na envelope mula sa loob ng isang luma at matibay na vault. Ang ama mo ay hindi kailanman naging pabaya-maya. Alam niya ang takbo ng isip ni Kai bago pa man siya tuluyang mawala. Ang susi na hawak mo, hindi iyan para sa isang baul ng ginto. Iyan ay para sa isang safety deposit box sa isang bangko na hindi kailanman nalaman ni Kai. Nang buksan ni Attorney Ricardo ang envelope, inilabas niya ang isang orihinal na kopya ng huling testamento ni Don Teodoro. Ang mga kamay ni Maya ay nanginginig habang binabasa ang mga nakasulat. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal
sa kanyang realidad. Hindi nalugi ang ama mo, Maya. Paliwanag ng abogado habang itinuturo ang isang sugnay sa dokumento. Ang lahat ng puhunan ni Kai, ang gusaling kinatatayuan ng kumpanya ninyo ngayon, at maging ang bahay na tinitirhan ninyo. Ang lahat ng yun ay nagmula sa isang trust fund na ipinangalan sa iyo. Ang dokumentong ipinapakita ni Kai ay isang palsipikadong kasunduan. Ginamit niya ang pagkakataong mahina na ang iyong ama upang manipulahin ang mga pirma. Napaupo si Maya sa tindi ng revelasyon. Ang 10 taon ng kanyang pagtitiis, ang pagyuko niya sa mga pang-aapi ni Doña Remedios at ang pagpaparaya niya sa mga kalapastanganan ni Kai. Ang lahat ng yon ay base sa isang malaking panlilinlang. Ibig sabihin, hindi maituloy ni Maya ang kanyang sasabihin dahil sa sikip ng kanyang dibdib. Ibig sabihin, Maya, ikaw ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Pagpapatuloy ni Attorney Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matigas na determinasyon. Si Kai ay isa lamang katiwala na nagnakaw sa kanyang amo. At ang mas malala, ang tiwala ng iyong ama ay ginamit niya upang sirain ka. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa labi ni Maya sa gitna ng kanyang mga luha. Ang susing hawak niya ay hindi na lamang simbolo ng nakaraan, kundi isang sandata para sa kanyang kinabukasan. Handa ka na bang bawiin ang lahat, Maya? Tanong ng abogado. Bago pa man makasagot si Maya, ang kanyang cellphone ay biglang tumunog. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang buksan niya ito, isang larawan ang bumungad sa kanya. Ang kanyang anak, na si Basti, umiiyak sa loob ng isang madilim na silid at sa likuran nito ay ang anino ng isang taong hindi niya inaasahang makikita. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Ang imahe ni Basti na umiiyak sa isang sulok ay tila isang marahas na kuryenteng gumuguhit sa kanyang buong pagkatao. Ang anino sa likod ng kanyang anak, isang aninong pamilyar ang tindig, ay tila isang halimaw na handang lamunin ang huling pag-asa na mayroon siya. Basti? Ang bulong ni Maya ay halos hindi marinig, isang pagsamo na puno ng pait. Hindi siya nagsayang ng oras. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod, patakbo siyang lumabas mula sa opisina ni Attorney Ricardo. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila paghahabol sa sarili niyang hininga. Pagdating niya sa kanilang bahay, bumungad sa kanya ang isang tanawing punong-puno ng kabalintunaan. Ang hapagkainan ay pinalamutian ng mga mamahaling bulaklak at nakahanda ang pinaka-espesyal na mga putahe. Ang bango ng pagkain ay tila isang insulto sa kanyang nagdurugong puso. Sa dulo ng mesa nakaupo si Kai, marangya ang kasuotan at tila walang anumang bahid ng kasalanan. Sa tabi niya ay ang kanyang ina, si Doña Remedios, na abala sa pag-ayos ng kanyang mga alahas. At sa kabilang dulo, nakaupo si Celine, suot ang isang mapang-uyam na ngiti na tila siya na ang bagong reyna ng tahanang iyon. Nandito ka na pala, Maya. Maupo ka. Kanina ka pa namin hinihintay para sa anibersaryo ninyo ni Kai. Wika ni Doña Remedios, ang boses ay puno ng mapanlinlang na lambing. Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Maya ay malamig, matigas, at direkta. Hindi siya kumilos mula sa kanyang kinatatayuan. Ibinaba ni Kai ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Huwag kang masyadong emosyonal, Maya. Si Basti ay ligtas kasama si Yaya Rosa sa rest house sa Tagaytay. Kailangan lang niya ng sariwang hangin at kailangan nating mag-usap ng masinsinan nang walang istorbo. Ligtas, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Ginamit mo ang sarili mong anak para takutin ako, Kai. Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa akin? O sa sarili mo? Tumayo si Kai. Ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento at inilapag ito sa tapat ng bakanting upuan ni Maya. Pirmahan mo ito, Maya.
Ito ang formal na paglilipat ng huling 10% ng shares na nakapangalan sa iyo sa kumpanya. Gawin mo ito at ibabalik ko si Basti bukas na bukas din. At kung hindi, hamon ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Kung hindi ko pipirmahan ang huling piraso ng buhay ko na gusto mong nakawin. Lumapit si Kai sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila isang banta. Maya, intindihin mo ang sitwasyon. Wala ka ng kakampi. Ang kumpanya, ang bahay na ito, pati ang pangalang dinadala mo. Lahat iyan ay dahil sa akin. Huwag mong pilitin na maging masama ang tingin sa iyo ni Basti. Pirmahan mo na ito para matapos na ang lahat ng maayos. Maayos? Sumigaw si Maya. Ang lahat ng sakit at pagtitiis sa loob ng 10 taon ay biglang sumabog. Ninanakawan mo ako, niloloko mo ako, at ngayon ay ginagamit mo ang anak ko. Ikaw ang sumisira sa lahat, Kai. Ang lahat ng meron ka ngayon ay galing sa pawis ko at sa yaman ng tatay ko na ninakaw mo. Isang mabilis at marahas na kumpas ng kamay ang sumalubong sa pisngi ni Maya. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa balat ang bumasag sa katahimikan ng silid. Napaatras si Maya, ang kanyang mukha ay dahan-dahang namula at uminit. Ang lasa ng dugo ay humalo sa kanyang laway. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo, ngunit ang kanyang puso ay tila naging bato. Huwag kang magmalinis, Maya, sigaw ni Kai. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala kang kwentang asawa. Kung hindi dahil sa akin, namumulubi ka na sa kalsada kasama ang tatay mong talunan. Pirmahan mo yan o hinding-hindi mo na makikita si Basti. Sa sahig, habang hawak ang kanyang namamagang pisngi, tumingin si Maya kay Kai. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang mga mata. Ang sampal na iyon ang naging huling tanikala na naputol. Ang hapdi sa kanyang mukha ay naging apoy na nagbigay ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Dahan-dahang tumayo si Maya, pinunasan ang dugo sa kanyang labi at tumitig ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ibibigay ko sa iyo ang pirma ko, Kai, mahinang sabi ni Maya, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Pero siguraduhin mong kaya mong pangatawanan ang lahat ng kukunin mo sa akin ngayong gabi. Habang hawak ang panulat, isang lihim na sulyap ang ibinigay ni Maya sa kanyang relo. Hindi alam ni Kai, sa labas ng pintuan, ang isang tahimik na hukbo ay nagsisimula ng kumilos. Ang bawat guhit ng tinta sa puting papel ay tila isang patak ng dugo na dahan-dahang nawawala sa katawan ni Maya. Nang bitawan niya ang panulat, naramdaman niya ang malamig na titig ni Kai na puno ng tagumpay. Inagaw nito ang dokumento na tila ba isang kayamanan na matagal nang pinakamit. Habang si Celine naman ay hindi mapigilan ang mapang-uyam na pangiti sa gilid. Ayan, Maya, hindi ba't mas madali kung nakikinig ka agad? Wika ni Kai habang maingat na itinutupi ang papel. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko si Basti bukas. Sa ngayon, matulog ka na. Mukhang kailangan mo ng pahinga dahil simula bukas, kailangan mo nang mag-impake ng mga gamit mo. Hindi sumagot si Maya. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay tila naging isang kumpas ng orasan na nagpapaalala sa kanya na nagsisimula na ang bilang ng mga huling sandali ni Kai. Sa ilalim ng kanyang malamig na panlabas, ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na makina na nag-aayos ng mga piraso ng isang komplikadong puzzle. Nang sumapit ang madaling araw, habang ang buong bahay ay balot pa ng katahimikan at ang mahimbing na pagtulog ng mga taong nagtaksil sa kanya, dahan-dahang bumangon si Maya. Hindi siya kumuha ng kahit anong damit o alahas. Dumiretso siya sa isang maliit na cabinet sa ilalim ng hagdan. Ang lugar kung saan nakatago ang mga lumang file ng kumpanya na itinuturing ni Kai na basura.
Kinuha niya ang isang lumang external hard drive na matagal na niyang itinago. Dito nakatala ang lahat ng mga original codes at financial blueprints ng kumpanya bago pa man ito manipulahin ni Kai. Sa loob ng 10 taon, si Maya ang arkitekto ng bawat tagumpay at alam niya ang bawat butas, bawat sikreto, at bawat anino sa loob ng kanilang sistemang pinansyal. Gamit ang kanyang laptop, dahan-dahan niyang sinimulan ang pagpasok sa mga account na akala ni Kai ay secure. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard, tila ba sumasayaw sa gitna ng digmaan. Nakita niya ang lahat, ang mga pekeng resibo, ang mga ghost employees na ginagamit ni Kai para maglipat ng pera kay Celine, at ang malaking halaga na ninakaw mula sa trust fund ni Don Teodoro. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat, Kai? Bulong ni Maya sa gitna ng dilim. Hindi mo alam na ang pinirmahan ko kagabi ay ang simula lamang ng iyong pagbagsak. Sa bawat dokumentong kanyang kinukuha, lalong tumitindi ang puot sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Ang bawat ebidensya ay isang bala na nakatutok sa puso ng kasinungalingan ni Kai. Nang sumikat ang araw, natanggap na ni Maya ang balita na nasa labas na ng kanilang subdivision si Basti, kasama si Yaya Rosa. Mabilis siyang lumabas at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit. Ang bawat hikbi ni Basti ay tila isang pangako ni Maya na hinding-hindi na niya hahayaang masaktan muli ang bata. Matapos masigurong ligtas ang kanyang anak, sa pangangalaga ni Attorney Ricardo, nagbihis si Maya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng luha. Tanging ang matinding determinasyon na lamang ang mababakas. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ang paligid ay tahimik, tila naghihintay sa isang malaking pagsabog. Sa loob, isang lalaki ang nakatayo sa dilim, hinihitit ang kanyang sigarilyo habang nakatanaw sa malayo. Ito ay si Mr. Julian Santillan, ang pinakamalaking karibal ni Kai at ang tanging tao na may sapat na kapangyarihan upang durugin ang kumpanya sa isang iglap. Akala ko ay hinding-hindi ka nalalapit sa akin, Maya, wika ni Mr. Santillan. Ang boses ay malalim at puno ng interes. Ang huling pagkakataong nag-usap tayo, sinabi mo sa akin na tapat ka sa asawa mo hanggang kamatayan. Lumapit si Maya sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Ipinapakita ang bahagyang pasa sa kanyang pisngi na hindi na itago ng makeup. Ang babaeng tapat na yon ay pinatay na ni Kai kagabi. Mr. Santillan, malamig na sagot ni Maya habang inilalabas ang hard drive mula sa kanyang bag. Narito ang lahat ng kailangan mo upang burahin si Kai sa mapa ng negosyo. Ngunit may isang kondisyon. Tiningnan ni Mr. Santillan ang hard drive at pagkatapos ay muling tumingin kay Maya. Anong kondisyon? Isang matamis, ngunit nakakangilong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Gusto kong makita ang bawat sentimo na ninakaw niya na bumalik sa akin. At gusto kong panoorin mo siyang mawala ang lahat habang nakangiti ako sa kanyang harapan. Tumingin si Mr. Santillan sa mga mata ni Maya at doon niya nakita ang isang apoy na hindi kailanman mapapatay ng kahit anong ulan. Mukhang magkakasundo tayo, Maya. Handa ka na bang simulan ang katapusan ng iyong asawa? Nay, ang sakit ng ulo ko. Parang umiikot ang kwarto. Ang boses ni Basti ay mahina, gumaralgal at punong-puno ng paghihirap. Sa gitna ng dilim ng silid, tanging ang mabilis at mabigat na paghinga ng bata ang naririnig. Hawak ni Maya ang maliit na kamay ng kanyang anak at tila nadadarang ang kanyang palad sa tindi ng lagnat nito. Ang bawat daing ni Basti ay tila isang kutsilyong humahati sa puso ni Maya. Sa tabi ng higaan, ang isang palanggana ng tubig at malinis na bimpo, ang tanging katuwang ni Maya sa gabing iyon. Paulit-ulit niyang pinupunasan ng noo at mga binti ng anak. Umaasang bababa ang temperaturang tila ayaw paawat sa pag-akyat.
Ngunit sa bawat minutong lumilipas, lalong namumutla ang labi ni Basti. Nanginginig ang mga daliri ni Maya habang sinusubukang tawagan si Kai. Sa ikasampung pagkakataon, ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses ng operator. Sumagot ka, Kai. Parang awa mo na. Ang anak mo. Bulong ni Maya sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa puyat at takot. Nang sa wakas ay sumagot ang kabilang linya, hindi ang boses ni Kai ang kanyang narinig, kundi ang malakas na tugtugin at tawanan sa background. Hello? Sino ba ito? Istorbo ka sa party ah! Isang pamilyar na boses ng babae ang sumagot. Si Celine. Nasaan si Kai? Ibigay mo sa kanya ang phone, Celine. May emergency kami. Ang taas ng lagnat ni Basti. Halos pasigaw na, sabi ni Maya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa desperasyon. Narinig ni Maya ang mahinang bulong ni Celine sa malayo bago makuha ni Kai ang telepono. Maya, ano ba? Sabi ko sa'yo, huwag mo akong tatawagan sa oras ng trabaho. Mahalaga ang event na ito para sa rebranding ng kumpanya. Huwag mong gamitin si Basti para lang kuhanin ang atensyon ko. Kai, hindi ito biro. Halos 4 na po na ang lagnat ng anak mo. Kailangan nating dalhin si Basti sa ospital, pero wala dito ang kotse dahil kinuha mo. Isang malamig na buntong hinala ang pinakawalan ni Kai. Uminom lang yan ng paracetamol. Gagaling din yan. Masyado kang paranoid. Busy ako, Maya. Huwag kang tumawag ulit. Naputol ang linya. Ang tunog ng pagkamatay ng tawag ay tila ang huling hininga ng natitirang paggalang ni Maya para sa kanyang asawa. Nanatili siyang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone hanggang sa lumitaw ang isang bagong post sa kanyang feed. Isang larawan ni Kai at Celine sa isang luxury yacht party. Nakayakap si Kai sa bewang ni Celine habang nagtatawanan sila, may hawak na baso ng mamahaling champagne. Sa ilalim ng larawan ay may caption na, Celebrating our new beginning, no distractions, just success. Ibinaling ni Maya ang kanyang tingin kay Basti na ngayon ay dahan-dahang nanginginig dahil sa ginaw. Ang galit na kanina ay nagbabaga, ay biglang naging malamig na yelo sa kanyang mga ugat. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig na nagdurugtong sa kanya kay Kai ay tuluyan ng napatid. Dahan-dahang lumapit si Maya sa kanyang anak. Hinalikan ng mainit nitong noo at bumulong ng may paninindigan na tila isang sumpa. Mula ngayon, Basti, hindi na natin siya kailangan. Mula sa segundong ito, hindi ko na siya asawa. Isa na lamang siyang utang na kailangang bayaran ng may interes. Kinuha ni Maya ang kanyang gamit at tinawagan si Mr. Santillan. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Mr. Santillan, gawin natin ang plano bukas. Huwag mo siyang ititira, kahit isang sentimo. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik kung saan siya nanggaling bago ko siya pinulot. Matapos ang tawag, binuhat ni Maya si Basti sa kanyang mga bisig. Kahit nangihina ang kanyang katawan, tila nagkaroon siya ng higit na lakas. Sa gitna ng dilim ng kalsada, habang naghihintay ng taxi, ang mga mata ni Maya ay nakapako sa malayo. Sa gusaling itinayo nila ni Kai na bukas ay magsisimula ng gumuho. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Isang taong matagal na niyang hindi nakikita at isang taong alamang lahat ng madilim na sikreto ni Kai. Hindi ko akalaing sa kalsada pa tayo muling magtatagpo, Maya, at sa ganitong kalagayan pa. Ang boses na yon ay parang isang malamig na simoy ng hangin mula sa nakaraan. Nang bumaba ang salamin ng bintana ng sasakyan, tumambad kay Maya ang mukha ni Gabriel, ang dating head of security ng kumpanya na tinanggal ni Kai 5 taon na ang nakalilipas dahil sa labis nitong katapatan kay Don Teodoro. Hindi na nag-atubili si Maya. Sa tulong ni Gabriel, mabilis nilang naidala si Basti sa pinakamalapit na ospital.
Habang tinitingnan ni Maya ang kanyang anak na dahan-dahang nakakakuha ng pahinga sa ilalim ng puting kumot ng hospital bed, naramdaman niya ang marahang pagtapik ni Gabriel sa kanyang balikat. Alam ko ang lahat, Maya. Alam ko ang ginagawa ni Kai sa mga pondo ng kumpanya at kung paano kanya unti-unting binubura sa kasaysayan ng pamilya ninyo. Mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Nandito ako para tumulong, hindi lang para sa'yo, kundi para sa alaala ng tatay mo. Matapos masigurong maayos na ang kalagayan ni Basti, nagpa siya si Maya na bumalik sandali sa kanilang bahay upang kuhanin ang ilang mahahalagang gamit. Ngunit sa kanyang pagdating, hindi ang katahimikan ng gabi ang sumalubong sa kanya. Ang pintuan ng kanilang mansyon ay nakabukas ng malawak at ang amoy ng mamahaling pabango ni Celine ay nanunuot sa bawat sulok ng sala. Nakita ni Maya si Celine na nakaupo sa kanyang paboritong sofa, may hawak na baso ng alak at suot ang isang sutlang robe na pag-aari ni Maya. Oh, nandito na pala ang dating may-ari ng bahay. Nakangising bungad ni Celine. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Maya. Bawat hakbang ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo ni Maya sa loob ng bahay na yon. Ang akala ko ay sa ospital ka na matutulog kasama ang anak mong sakitin. Lumabas ka sa bahay ko, Celine. Wala kang karapatang hawakan ang mga gamit ko. Pigil hiningang sabi ni Maya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Celine. Bahay mo? Tumingin ka sa paligid, Maya. Mula sa mga kurtina hanggang sa mga painting, lahat iyan ay binayaran ng pera ni Kai. At si Kai? Akin na siya ngayon. Sinabi niya sa akin kanina, bukas na bukas din ay ipapalit na niya ang mga lock ng bahay na ito. You are officially evicted, darling. Lumapit palalo si Celine hanggang sa maramdaman ni Maya ang init ng hininga nito. Inabot ng babae ang buhok ni Maya at hinawi ito ng bahagya upang ipakita ang pasa sa pisngi ni Maya mula sa sampal ni Kai. Sayang ka, Maya. Maganda ka naman sana kung marunong kang sumunod sa agos. Pero masyado kang matigas, masyado kang nagmamagaling. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Duguan ng puso, sugatan ng muka at walang matuluyan. Tinitigan ni Maya ang mga mata ni Celine. Sa gitna ng lahat ng panlalait, wala siyang naramdamang takot. Sa halip, isang malalim na awa ang bumalot sa kanya para sa babaeng nasa harap niya. Iniisip mo ba na ang lahat ng nakikita mo ay sayo na, Celine? Mahinang tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa isang madilim na kakahuyan. Iniisip mo ba na ang kwintas na suot mo, ang robe na suot mo, at ang lalaking katabi mo sa gabi ay sayo na talaga? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Celine. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang lumapit si Maya sa tenga ni Celine at bumulong ng may kakaibang lamig. Enjoy the house, Celine. While you packen, lasapin mo ang bawat sandali ng karangyaan sa loob ng bahay na ito dahil ang lahat ng ninakaw ninyo ni Kai ay may katumbas na presyong hindi ninyo kayang bayaran. Binitawan ni Maya ang isang maliit na larawan ni Basti na nakita niya sa ibabaw ng mesa. Hindi na niya kailangan ang mga damit, hindi na niya kailangan ang mga alahas. Ang tanging kailangan niya ay ang apoy na ngayon ay lalong nagliliyab sa kanyang dibdib. Enjoy your stay in my house, Celine. Dahil kapag bumalik ako, hindi lang ang susi ang kukunin ko sa inyo. Kukunin ko pati ang huling hininga ng dignidad na iniisip ninyong mayroon pa kayo. Naglakad palayo si Maya nang hindi lumilingon. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang pagalit na sigaw ni Celine, ngunit hindi na yun mahalaga. Ang maskara ni Celine ay nagsisimula na ring mabitak. Ang bawat sentimong ninanakaw mo, Kai, ay isang pako sa sarili mong kabaong. Ang bulong na ito ni Maya ay tila isang sumpa na lumulutang sa loob ng maliit at madilim na silid kung saan siya pansamantalang nananatili kasama si Gabriel. Sa harap niya ay ang nagliliyab na screen ng laptop. Nagpapakita ng mga numerong tila mga uod
na kumakain sa dangal ng kumpanyang itinayo niya. Sa tulong ng mga password na tanging siya lang ang nakakaalam, pinasok ni Maya ang pinakamalalim na sikreto ng accounting system ng kumpanya. Doon, sa ilalim ng mga pangalang hindi pamilyar, natuklasan niya ang Project Celine, isang serye ng mga pekeng transaksyon na naglalayon palang ubusin ang natitirang pondo ng kumpanya upang ilipat sa isang offshore account sa ngalan ng kanyang kabit. Hindi lang niya ako niloloko sa kama, Gabriel. Pait na sabi ni Maya habang ang kanyang mga daliri ay nanlalamig sa bawat scroll ng mouse. Pinapatay niya ang kumpanya para lang mabigyan ng buhay reyna ang babaeng iyon. Ang mga perang ito ang para sa bonus ng mga empleyado. Ito ang para sa expansion na pinangarap ni Papa. Napansin ni Maya ang isang particular na file na may petsang kahapon, ang araw kung kailan siya sinampal ni Kai. Doon ay nakita niya ang isang pirma. Hindi ito pirma ni Kai. Ito ay isang digital na kopya ng pirma ni Don Teodoro na ginamit upang aprubahan ang isang maanumalyang loan. Ang sakit na naramdaman ni Maya ay hindi na lamang basta hapdi sa pisngi. Ito ay isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang ama, na pumanaw na ng may malinis na pangalan, ay ginagamit pa rin ni Kai upang itago ang kanyang mga krimen. Naramdaman ni Maya ang pagbigat ng kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay bahagyang lumabo habang inaalala ang mukha ng kanyang ama na puno ng tiwala kay Kai noong huling sandali nito. Paano mo nagawa ito, Kai? Paano mo na ituring na kagamitan lang pati ang taong itinuring kang sariling anak? Maya, kailangan na nating kumilos, paalala ni Gabriel habang nakatingin sa oras. Kapag natuloy ang transfer na ito bukas ng umaga, wala nang matitira sa kumpanya. Magiging isang basyong lata na lang ang iiwan ni Kai bago siya tumakas kasama si Celine. Huminga ng malalim si Maya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at ang kanyang ekspresyon ay naging kasing tigas ng bakal. Sinimulan niyang i-compile ang lahat ng ebidensya, ang mga pekeng resibo, ang mga screenshots ng Project Celine, at ang patunay ng palsipikadong pirma ng kanyang ama. Inihanda niya ang isang email, ang mga tatanggap, ang lahat ng miyembro ng Board of Directors, ang mga bangkong nagpautang sa kumpanya, at ang pinakaimportanteng tao sa buhay ni Kai, ang kanyang mga investors. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa send button. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng isang digmaan. Alam ni Maya na sa sandaling pindutin niya ito, wala nang balikan. Mawawasak ang pangalang pinangalagaan niya, ngunit ito lamang ang tanging paraan upang malinis ang dungis na iniwan ni Kai. Handa ka na ba, Maya? Tanong ni Gabriel sa gitna ng katahimikan. Tumingin si Maya sa bintana, kung saan ang anino ng gusali ng kanilang kumpanya ay aninag sa malayo. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ako magiging handa hanggat hindi ko nakikitang gumuho ang mundong itinayo niya sa ibabaw ng aking mga luha. Pumikit si Maya at dahan-dahang idiniin ang kanyang daliri sa mouse. Sa loob ng silid, tanging ang mahinang tunog ng pagproseso ng computer ang naririnig, na tila isang huling hininga bago ang isang malaking pagsabog. Ngunit bago pa man lumabas ang mensaheng email sent, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa silid. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Maya ang pagbukas ng pinto sa ibaba at ang marahas na yabag ng mga paa na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ano ang ibig ninyong sabihin na hindi na gumagana ang mga credit card ko? Do you know who I am? Ang matinis na boses ni Celine ay umalingaw-ngaw sa loob ng isang mamahaling butik. Ngunit sa pagkakataong ito, walang bakas ng paggalang ang makikita sa mukha ng sales clerk. Sa opisina naman ng kumpanya, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng bakal. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagtunog, tila mga hiyaw ng mga galit na investor na naghahanap ng kasagutan. Sir Kai, bumubagsak na ang stocks natin. Ang balita tungkol sa Project Celine at ang mga pekeng dokumento ay kumalat na sa buong industriya. Ang boses ng head accountant ay nanginginig.
Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng pawis habang inilalatag ang mga report na puro pulang numero ang nakasulat. Napahawak si Kai sa kanyang ulo. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na ngayon at ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding puyat at takot. Ang email na ipinadala ni Maya kagabi ay tila isang tsunami na tumangay sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang rebranding na inaasahan niyang magliligtas sa kanya ay naging isang malaking biro sa mata ng publiko. Gawan ninyo ng paraan. I-deny ninyo ang lahat. Sabihin ninyo na nahack ang system natin. Sigaw ni Kai, ngunit kahit siya ay alam na huli na ang lahat. Ang katotohanan ay tila isang anino na hindi niya matakasan. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok si Doña Remedios sa opisina. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kai, ang bahay. May mga taong pumunta sa bahay. Sinasabi nila na kailangan na nating umalis dahil hindi na nababayaran ang utang sa bangko. Ano ba ang nangyayari? Hindi makasagot si Kai. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang dagok sa kanyang natitirang pride. Sa isang iglap, ang haring akala niya ay hindi matitibag, ay dahan-dahang kinakain ng sarili niyang mga pagkakamali. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng bagong investor. Bulong ni Kai sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tinawagan niya ang lahat ng kanyang mga kakilala. Ngunit ang bawat tawag ay nauuwi sa isang malamig na pagtanggi. Walang sino man ang gustong madamay sa isang lumulubog na barko. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang kumpanya, ang MN Investment Group, ay nag-aalok ng isang malaking pondo upang isalba ang kumpanya sa ilalim ng isang kondisyon, isang personal na paghaharap sa pagitan ni Kai at ng kanilang kinatawan sa isang pribadong lokasyon. Sino ang MN Group? Tanong ni Doña Remedios habang nakatingin sa kanyang anak na tila nakakita ng isang anghel sa gitna ng impyerno. Hindi ko alam, Ma, pero sila lang ang tanging pag-asa ko ngayon. Gagawin ko ang lahat, makakuha lang ng pondo para mapatahimik ang mga board members. Sagot ni Kai habang mabilis na nag-aayos ng kanyang gamit. Nagtungo si Kai sa isang madilim at eksklusibong restaurant sa dulo ng lungsod. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang tunog ng hatol. Sa pinakasulok ng silid, nakita niya ang isang figura ng isang babae na nakatalikod sa kanya. May hawak na baso ng alak at nakatanaw sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay malakas na pumapatak. Salamat sa pagkakataong ito, bungad ni Kai. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Kailangan ng kumpanya ko ang tulong ninyo. Handa akong ibigay ang anumang collateral basta't mailigtas ninyo kami sa krisis na ito. Dahan-dahang humarap ang figura. Ang liwanag ng kidlat sa labas ay pansamantalang tumama sa mukha ng babae. Ipinapakita ang isang pares ng mga mata na puno ng lamig at isang nangiting hindi kailanman nakalimutan ni Kai. Kahit ang kaluluwa mo, Kai, handa ka bang ibigay ang lahat para sa isang kumpanyang hindi naman talaga sayo? Nanigas si Kai sa kanyang kinatatayuan. Ang baso sa kanyang isipan ay tila nagkapira-piraso. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang mahinang asawa na iniwan niya sa gitna ng ulan. Ang nasa harap niya ngayon ay ang mismong kamatayan ng kanyang mga pangarap. Maya, paano? Ang boses ni Kai ay tila isang hangin na naipit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat habang nakatingin sa babaeng nasa kanyang harapan. Si Maya, na dating nakayuko at laging sunod-sunuran, ay nakaupo ngayon ng may tuwid na likod. Ang bawat galaw ay puno ng awtoridad at kapangyarihan na tila isang reynang nagbabalik sa kanyang trono. Isang matamis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang baso ng alak sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa kahoy
ay tila isang hudyat ng simula ng isang paghuhukom. Bakit, Kai? Hindi mo ba inaasahan na ang basurang itinapon mo ay siya palang may-ari ng kamay na sasagip sa'yo mula sa pagkakalubog? Ang boses ni Maya ay malamig, walang bakas ng emosyon, tila isang talim ng yelo na humihiwa sa natitirang kapalaluan ni Kai. Napahawak si Kai sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding kahihiyan. Ikaw ang MN Group? Ikaw ang sumira sa kumpanya ko? Ikaw ang nagpadala ng mga email na yon. Sira? Tumawa ng bahagya si Maya. Isang tawang walang katuwaan. Hindi ko sinira ang kumpanya, Kai. Ipinakita ko lang sa mundo ang bulok na pundasyon na ikaw mismo ang gumawa. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis ng tatay ko at sa pagmamahal ko sa iyo. Pero ginamit mo lang itong pambili ng mga hiyas para sa kabit mo habang ang anak mo ay nag-aagaw buhay sa lagnat. Lumapit si Kai. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sinusubukang gamitin ang dati niyang pananakot. Wala kang karapatang gawin ito sa akin, Maya. Akin ang kumpanyang yon. Ako ang nagpalago niyon. Sige, Kai. Kung sa'yo yan, bakit ka nandito ngayon? Bakit ka nanunuyo sa isang estranghero para lang hindi ka makulong? Tumayo si Maya at lumapit sa kanya. Ang bango ng kanyang pabango ay tila amoy ng isang nagtatagumpay na mandirigma. Ang kumpanyang pinagmamalaki mo ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng assets, ang gusali, pati ang lisensya ng mga produkto ninyo, lahat iyan ay nakapangalan sa akin sa ilalim ng trust fund ni Papa na sinubukan mong nakawin. Inilabas ni Maya ang isang makapal na kontrata at inilapag ito sa tapat ni Kai. Gusto mo ng pondo? Gusto mo bang maisalba ang dangal mo sa harap ng board of directors? Pirmahan mo ito. Binasa ni Kai ang kontrata ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay tila gustong lumuha sa tindi ng nakasulat. Ito ay isang personal na garantiya. Isinasangla ko rito pati ang bahay, ang mga sasakyan, at ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa akin at kay Celine. Kapalit ng isang loan? Hindi lang basta loan, Kai. Bulong ni Maya sa kanyang tenga, ang lamig ng kanyang bining ay nagpataas ng balahibo ni Kai. Iyan ang huling pagkakataon mo. Pirmahan mo yan at bibigyan kita ng sapat na pera para mabayaran ang mga investors. Pero sa sandaling pumalya ka o lumabag sa kahit isang sugnay, wala kang matitira. Magiging pulubi ka sa kalsadang dati mong tinatapakan ng may yabang. Maya, parang awa mo na. Asawa mo pa rin ako. Pagsamo ni Kai, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Sinubukan niyang hawakan ng kamay ni Maya, ngunit mabilis itong iniwas ng babae na tila ba diring-diri siya. Wala na akong asawa, Kai. Matagal na siyang namatay kasabay ng pagbagsak ng kare-kare sa sahig noong gabi ng anibersaryo natin. Malamig na tugon ni Maya. Pirmahan mo na. Hinihintay na ni Celine ang king niya sa bahay na hindi niyo napag-aari. Sa gitna ng panginginig, dahan-dahang inabot ni Kai ang panulat. Ang bawat lagda na iginuhit niya sa papel ay tila isang tahimik na paghatol. Parang siya na rin ang pumipirma sa sarili niyang kapahamakan. Pagkatapos, kinuha ni Maya ang dokumento at maingat itong ipinasok sa kanyang bag, tila isang bagay na matagal na niyang inaasam makuha. Salamat sa kooperasyon, Kai. Malamig niyang sabi. Maaari ka nang umalis. May naka-schedule pa akong pagpupulong sa mga abogado ko para isampa ang kasong falsification of documents laban sa iyo at sa ina mo. Parang biglang bumagsak ang mundo ni Kai. Nanigas siya sa kinatatayuan, hindi makapaniwala. Ano? Nanginginig ang kanyang tinig. Akala ko, ililigtas mo ako. Ililigtas ko ang kumpanya, Kai. Pero ikaw, ikakarma ka sa lahat ng ginawa mo. Habang naglalakad palayo si Maya, biglang tumunog ang telepono ni Kai. Isang text mula kay Celine. Kai, nandito ang mga pulis sa bahay. Kinukuha nila ang lahat. Nasaan ka na? Tumingin si Kai kay Maya, ngunit ang huli niyang nakita
ay ang pagsara ng pinto ng sasakyan ni Maya habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, binubura ang huling bakas ng kanyang kapangyarihan. Ang bulubok ng mamahaling champagne at ang masiglang tugtugin sa loob ng malaking ballroom ng isang sikat na hotel ay tila isang balabal na pilit itinatago ang nabubulok na katotohanan sa loob ng kumpanya. Ngayong gabi, itinakda ni Kai ang isang victory party, isang marangyang selebrasyon upang patunayan sa mundo na ang kumpanya ay nakatayo pa rin. At ang krisis ay isa lamang maliit na balakid na kanya nang nalampasan para sa ating muling pagbangon. Sigaw ni Kai habang itinataas ang kanyang baso sa harap ng mga natitirang investors at ilang miyembro ng media. Ang kanyang nangiti ay pilit, ang kanyang mga mata ay malikot, tila naghahanap ng anino ng panganib sa bawat sulok ng silid. Sa tabi niya, si Celine ay mukhang isang reyna sa kanyang kumikinang na bestidong ginto. Ang diamond necklace na ninakaw mula sa kinabukasan ni Basti ay lalong nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Panay ang haplos ni Celine sa kanyang kwintas. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki habang nakikipagpalitan ng tawanan sa mga asawa ng mga board members. Sabi ko naman sa inyo, hindi basta-basta matitibag si Kai, bulong ni Celine sa isang kausap. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Ang mga taong nagtangka sa aming sirain ay nasa kalsada na ngayon, nagdidila ng sariling sugat. Hindi kalayuan, si Doña Remedios ay abala rin sa pagyayabang tungkol sa bagong kabanata ng kanilang pamilya. Minsan talaga, kailangang maglinis ng bakuran para lumago ang mga bulaklak. Ngayong wala na ang mga pabigat, mas malaya na ang anak ko na liparin ng langit. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Walang malakas na tunog, ngunit ang katahimikang biglang lumaganap ay mas nakakabingi pa sa anumang pagsabog. Ang lahat ng mata ay napabaling sa pumasok. Isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na gown. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila yumanig sa pundasyon ng hotel. Si Maya, hindi siya mag-isa. Kasama niya si Attorney Ricardo at isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong at uniforme ng pulisya. Ang mga kamera ng media na kanina ay nakatutok kay Kai ay biglang humarap kay Maya. Tila nahahalina sa aura ng isang tunay na kapangyarihan. Maya, anong kalokohan ito? Pasigaw na tanong ni Kai. Ang kanyang mukha ay biglang namutla habang mabilis na lumalapit sa kanyang asawa. Pinalampas ko ang ginawa mo nung isang gabi. Pero huwag mong subukang sirain ang event na ito. Sinisira? Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Huminto siya sa gitna ng dance floor, sa ilalim mismo ng pinakamalaking chandelier. Nandito ako, Kai, upang bawiin ang sakin at upang tapusin ang palabas na ikaw mismo ang nagsimula. Itinaas ni Attorney Ricardo ang isang dokumento na may opisyal na selyo ng korte. Mr. Kai, narito kami upang isilbi ang writ of seizure at warrant of arrest laban sa iyo para sa kasong qualified theft, falsification of documents at large-scale estafa. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ugong. Ang mga flash ng camera ay walang tigil sa pagtama sa mukha ni Kai na ngayon ay puno ng takot at panginginig. Hindi maaari. Binayaran ko na ang mga utang ko. May contract kami ng MN Group. Sigaw ni Kai. Ang kanyang boses ay pumiyok sa desperasyon. Ang MN Group, Kai, ay ako, mahinang sabi ni Maya. Ngunit ang bawat salita ay narinig ng lahat sa loob ng silid. At ang perang ipinahiram ko sa iyo? Iyon ang ebidensya ng huling pako sa iyong kabaong. Ang bawat sentimong ginamit mo ngayong gabi ay nanggaling sa account na matagal na nating minomonitor. Lumingon si Maya kay Celine na ngayon ay nanginginig din at pilit na itinatago ang kanyang mukha. At ang kwintas na yan, Celine, iyan ay binili gamit ang perang ninakaw sa isang bata. Hindi ba't ang bigat niyan sa leeg? Tila ba sinasakal ka na ng sarili mong kasakiman? Dahan-dahang lumapit ang dalawang pulis kay Kai.
Ang tunog ng mga posas na inilabas mula sa kanilang sinturon ay tila isang hatol ng kamatayan. Kai, parang awa mo na. Gawin mo ang paraan. Sigaw ni Doña Remedios habang pilit na humaharang sa mga pulis. Ngunit mabilis siyang nailayo ng mga bouncer. Sa harap ng lahat ng taong dati ay tinitingala siya. Pilit na pinusasan si Kai. Ang kanyang dating maayos na suit ay nagulo. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hiya. Habang hinihila siya palabas, tumingin siya kay Maya, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang babaeng nakatayo, ng matuwid, walang galit, walang luha. Tanging ang malamig na katotohanan na ang bawat pagtataksil ay may katapat na kabayaran. Kai! Hiyaw ni Celine habang sinusubukang tumakas sa kabilang pinto. Ngunit hinarang siya ng isang babaeng pulis. Wala akong kinalaman dito. Si Kai ang gumawa ng lahat. Hindi ko alam ang tungkol sa mga dokumento. Tumingin si Maya sa kanyang dating asawa at sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ang ballroom na puno ng luksuri ay tila naging isang malaking selda para sa kanila. Ang huling sayaw ay, "Tapos na, Kai." Bulong ni Maya sa hangin habang pinapanood ang pagbagsak ng lalaking minsan niyang minahal nang higit pa sa kanyang sarili. Ang bawat hakbang ni Kai palabas ng ballroom habang ang mga kamay niya ay nakakadena sa likuran ay tila isang marcha patungo sa kanyang sariling libingan. Ang marangyang suit na suot niya, ang simbolo ng kanyang pekeng tagumpay, ay gusot-gusot na ngayon. Tila ba sumasalamin sa kanyang nadungisang dangal? Ang bawat flash ng kamera mula sa media ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanya. Inilalantad ang bawat detalye ng kanyang kahihiyan sa buong mundo. Maya, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Hiyaw ni Kai. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pait. Ngunit si Maya ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Walang anino ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa gilid, si Celine ay pilit na kumakawala sa hawak ng isang pulis. Wala akong kinalaman dito. Si Kai ang nagplano ng lahat. Hindi ko alam na ninanakaw niya ang pondo ng kumpanya para lang ibili ako ng mga regalo. I'm a victim here too. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya nang marinig ang mabilis na pagtalikod ni Celine kay Kai. Nakikita mo na ba, Kai? Ang babaeng ipinalit mo sa akin. Ang babaeng sinabihan mong mas karapat dapat sa tabi mo. Siya ang unang magtutulak sa'yo sa bangin para lang maisalba ang sarili niya. Lumingon si Maya sa mga miyembro ng Board of Directors na ngayon ay balot ng takot at kalituhan. Simula sa gabing ito, ang lahat ng operasyon ng kumpanyang ito ay mapapasailalim sa aking pamamahala. Bilang kinatawan ng MN Investment Group, ako ang tatayo bilang pansamantalang CEO at Board Chair. Pero Maya, paano nangyari iyon? Tanong ng isa sa mga matatandang investor. Ang boses ay nanginginig. Simple lang, sagot ni Maya habang dahan-dahang lumalapit kay Kai na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kontratang pinirmahan mo noong isang gabi. Kai, iyon ay hindi lang basta loan. Iyon ay isang debt-to-equity swap agreement. Dahil sa mga krimen mo at sa pagbagsak ng halaga ng kumpanya, ang lahat ng iyong shares, pati na ang mga ari-ariang isinangla mo bilang collateral ay automatikong nailipat sa akin. Dahan-dahang hinawakan ni Maya ang baba ni Kai, pinilit itong tumingala sa kanya. Ang bahay na tinutuluyan ninyo ni Celine, sa akin na yon. Ang mga kotseng minamaneho ninyo, sa akin na rin. Pati ang mga alahas na suot ni Celine ngayong gabi, lahat iyan ay pag-aari ko na. Ang tunog ng mabigat na paghinga ni Kai ay tila isang huling hininga ng isang haring na wala ng trono. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang parusa na mas mabigat pa sa anumang sentensya ng korte. You have nothing left, Kai. Bulong ni Maya
Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na dumadaan sa pasilyo. Inubos mo ang lahat ng kabutihan ko, kaya ngayon, uubusin ko rin ang lahat ng mundong itinayo mo sa ibabaw ng aking mga luha. Habang tuluyang hinihila si Kai palabas ng hotel, ang mga tao ay nagsimulang magsipag-alisan, tila mga daga na lumalayo sa isang lumulubog na barko. Naiwan si Maya sa gitna ng ballroom, mag-isa sa ilalim ng nagniningning na chandelier. Ang bawat piraso ng confetti sa sahig ay tila mga alaala ng isang 10 taong pagsasama na natapos sa isang marahas na paghuhukom. Kinuha ni Maya ang kanyang cellphone at tiningnan ang larawan ni Basti na ngayon ay mahimbing nang natutulog sa ospital. Sa wakas, ang laban na ito ay hindi na para sa kanyang sarili. Ito ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang lumitaw sa dulo ng ballroom. Isang lalaki na may hawak na isang itim na envelope, isang dokumento na hindi kasama sa mga inihanda ni Attorney Ricardo. Masyadong maaga para magdiwang, Maya. Wika ng lalaki. Ang boses ay malalim at puno ng babala. Ang laro ay hindi pa tapos. May isang tao pang nakatago sa likod ni Kai. Ang tunay na utak sa likod ng pagkawala ng yaman ng tatay mo. Maya, parang awa mo na. Hindi mo kayang gawin ito sa amin. Ang anak ko, si Kai, mamamatay siya sa loob ng kulungan. Ang boses ni Doña Remedios ay wala na ang dating talas at bagsik. Ngayon, ito ay puno ng panginginig. Isang basag na tinig ng isang inang nakasaksi sa pagguho ng kanyang sariling kaharian. Nakatayo siya sa gitna ng sala ng mansyon. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tila nawalan na ng kislap sa harap ng mga aninong dala ng papalubog na araw. Dahan-dahang lumingon si Maya. Hawak niya ang isang maliit na frame ng larawan, isang retrato ni Basti noong sanggol pa lamang ito. Ang katahimikan ni Maya ay mas lalong nagpabaon sa takot sa dibdib ng matanda. Hindi ko ito ginagawa sa inyo, Mama. Mahinang sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hininga ng gabi. Kayo ang gumawa nito sa sarili ninyo. Noong pinapanood ninyo akong saktan ni Kai. Noong tinawagan ninyo akong walang silbing katulong. Doon ninyo pinitas ang bunga ng inyong itinanim. Lumuhod si Doña Remedios sa harap ni Maya. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig. Patawarin mo kami. Ibibigay namin ang lahat. Kahit ang mga shares ko, huwag mo lang ituloy ang kaso. Maya, isipin mo si Basti. Kailangan niya ng ama. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Ama, ang lalaking kumuha ng pambili ng gamot ng sarili niyang anak para lang ibigay sa kanyang kabit? Ang lalaking hinayaang mamatay sa lagnat ang bata habang siya ay nagpapakasaya sa party? Iyan ba ang amang sinasabi ninyo? Dahan-dahang lumapit si Maya sa matanda at bumulong ng may kakaibang bigat. Ang utang na loob ko sa inyo ay matagal ko nang nabayaran ng 10 taon ng aking pagtitiis. Ngayon, ang utang ninyo sa akin, ang dangal ko at ang buhay ng anak ko, iyon ang kukunin ko. Sa gitna ng kanilang paghaharap, isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig. Pumasok si Celine, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at takot. May hawak siyang isang malaking maleta, punong-puno ng mga gamit na pilit niyang isinalpak sa loob. Wala na si Kai, wala na siyang silbi. Sigaw ni Celine habang nagmamadaling lumakad patungo sa pinto. I'm leaving, Remedios. Huwag mo akong idamay sa dumi ng pamilya ninyo. Sabi ni Kai, protektado ako. Pero tingnan mo ngayon, pati ang bank accounts ko ay naka-freeze. Celine, huwag mo kaming iwan. Kailangan ka ni Kai. Hiyaw ni Doña Remedios, ngunit ni hindi man lang lumingon ang babae. Huminto si Celine sa tapat ni Maya. Isang mapang-uyam na tingin ang ibinigay niya. Panalo ka ngayon, Maya. Pero tandaan mo, wala ring matatira sa'yo, kundi isang basag na pamilya. Isang bata na may tatay na kriminal. Enjoy your victory. Hindi ito victory, Celine. Malamig na tugon ni Maya habang nakatingin sa maleta ng babae.
Iyan ay ang pagbabalik lang ng balanse sa mundo. At bago ka umalis, iwan mo ang susi ng kotseng iyan dahil ang kotseng sasakyan mo ay hindi mo pag-aari. Nanginginig sa galit na inihagis ni Celine ang susi sa sahig bago padabog na lumabas ng bahay. Ang tunog ng kanyang mabilis na pag-alis ay tila isang huling hinto ng isang masamang panaginip. Naiwan si Doña Remedios na humihikbi sa sahig, yakap-yakap ang sariling mga tuhod. Ang mansyong dati ay puno ng kanyang mga sigaw ng pang-aapi ay tila naging isang malaking libingan para sa kanyang kapalaluan. Dahan-dahang naglakad si Maya patungo sa pinto. Bitbit ang huling gamit na mahalaga sa kanya. Bago siya tuluyang lumabas, isang huling tingin ang ibinigay niya sa loob ng bahay. Mama, bukas ay darating ang mga kinatawan ng bangko upang formal na kunin ang bahay na ito. May sapat na oras pa kayo para kumuha ng ilang pansariling gamit. Pagkatapos nyon, ang pintong ito ay hinding-hindi na magbubukas para sa inyo. Habang naglalakad si Maya sa labas, ang hangin ay tila mas magaan na ngayong gabi. Ngunit sa kanyang paglapit sa kanyang sasakyan, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakasandal sa pinto, ang lalaking nagbabala sa kanya sa ballroom. Ang akala mo ba ay tapos na ang lahat, Maya? Tanong nito. Ang boses ay puno ng misteryo. Ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. May isang liham na nakuha ang mga pulis mula sa selda ni Kai. Isang liham na hindi para sa iyo, kundi para sa isang taong matagal nang nagtatago sa dilim. Ang bawat kalansing ng mga susi sa kamay ng jail guard ay tila isang mabigat na tunog ng orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng kalayaan ni Kai. Ang pasilyo ng kulungan ay madilim, malamig, at may amoy ng kinalawang na bakal at pagsisisi. Sa bawat hakbang ni Maya patungo sa selda, nararamdaman niya ang bigat ng nakaraan na dahan-dahang humuhulagpos sa kanyang mga balikat. Nang makarating siya sa harap ng rehas, halos hindi niya makilala ang lalaking nakaupo sa loob. Wala na ang CEO na may maayos na buhok at mamahaling suit. Ang nakaharap sa kanya ay isang lalaking nakasuot ng kupas na orange na uniforme. Ang buhok ay magulo at ang mga mata ay lubog at puno ng takot. Maya, dumating ka, mahinang sabi ni Kai. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Lumapit siya sa rehas, ang kanyang mga kamay na nanginginig ay pilit na kumakapit sa malamig na bakal. Patawarin mo ako, Maya. Nagkamali ako. Nasilaw ako sa kinang na hindi naman pala totoo. Ngayong wala na ako rito. Si Celine, iniwan niya ako. Wala siyang iniwan kahit isang sentimo para sa piyansa ko. Tiningnan ni Maya ang kanyang dating asawa nang walang anumang bakas ng puot. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim at malamig na awa. Hindi dahil sa kalagayan nito, kundi dahil sa kawalan ng kaluluwa ng lalaking ito. Hindi ka iniwan ni Celine, Kai. Pinili mo ang daan na ito noong araw na tinalikuran mo kami ni Basti. Malamig na tugon ni Maya. Nandito ako hindi para makinig sa iyong mga pagsisisi. Nandito ako dahil sa liham na ito. Inilabas ni Maya ang isang lukot na papel na nakuha ng mga pulis mula sa selda ni Kai. Sino ang sinusulatan mo, Kai? Sino ang taong tinatawag mong boss na sinasabi mong kumuha ng lahat ng yaman ng tatay ko sa pamamagitan mo? Nanigas si Kai. Ang kanyang mga mata ay biglang nagpalinga-palinga. Tila ba may nakamasid sa bawat sulok ng madilim na silid? Huwag mong itanong yan, Maya. Mapanganib sila. Ginawa ko lang ang lahat para protektahan kayo. Para protektahan ang kumpanya. Protection? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Maya. Protection ba ang tawag sa pagnanakaw sa sariling pamilya? Kai, sabihin mo ang totoo. Sino ang taong nasa likod mo? Kung hindi mo sasabihin, ikaw lang ang mambubulok dito habang sila ay malayang tinatamasa ang perang pinaghirapan ni Papa. Yumuko si Kai. Ang kanyang mga hikbi ay nagsimulang gumumaralgal sa loob ng selda. Siya ang taong hindi mo inaasahan, Maya.
Ang taong laging nasa tabi ng tatay mo noon, ang taong naging dahilan kung bakit nalugi ang negosyo bago siya mamatay. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang jail guard ang lumapit at mabilis na tinapik ang rehas. Tapos na ang oras ng pagbisita. Dahan-dahang tumayo si Maya. Ang kanyang isipan ay puno ng mga bagong katanungan. Habang tumatalikod siya, narinig niya ang huling pagsamo ni Kai. Maya, bantayan mo si Basti. Huwag mong hahayaang mapalapit siya sa kahit kanino, lalo na kay Attorney Ricardo. Napahinto si Maya. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo. Si Attorney Ricardo, ang taong tumulong sa kanya, ang taong laging naroon para protektahan ang mga dokumento ng kanyang ama? Lumabas si Maya sa presinto habang ang ulan ay nagsisimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya na ang kalaban ay hindi lamang ang asawang nagtaksil, kundi isang mas malalim at mas madilim na anino na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Habang pasakay siya sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Attorney Ricardo. Maya, nasaan ka? May mahalagang kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga bagong dokumento ng trust fund. Nandito ako sa labas ng ospital ni Basti. Hintayin kita rito. Tumingin si Maya sa madilim na kalsada. Ang bawat ilaw ng poste ay tila isang nanunuya na mata. Sino ang tunay na kaibigan? Sino ang tunay na kaaway? Sa mundong ito ng pagkakanulo, tila ang tanging katotohanan ay ang tibok ng sarili niyang puso na ngayon ay puno ng bagong takot. Ang tiwala ay parang isang marupok na kristal. Kapag ito ay nabasag, kahit anong pilit mong idikit ang bawat piraso, ang mga lamat ay mananatiling saksi sa sakit ng pagkakataon. Habang minamaneho ni Maya ang kanyang sasakyan patungo sa ospital, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang babala ni Kai ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Attorney Ricardo, hindi maaari. Bulong ni Maya sa sarili, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ito ang taong naging katuwang niya sa lahat. Ito ang taong humawak sa mga huling habilin ng kanyang ama. Kung totoo ang sinabi ni Kai, kung ang kaisang-isang taong pinagkatiwalaan niya ay siya ring lobong nagtatago sa balat ng tupa, sino pa ang matitira para sa kanya? Pagdating sa ospital, ang malamig na hangin ng labi ay sumalubong sa kanya. Ngunit mas malamig ang pakiramdam na gumagapang sa kanyang batok. Mabilis siyang naglakad patungo sa silid ni Basti. Mula sa malayo nakita niya ang matanda. Nakaupo si Attorney Ricardo sa labas ng kwarto, may hawak na isang itim na briefcase at ang kanyang mukha ay puno ng katahimikan na tila ba walang anumang bagyong nagaganap sa paligid. Maya, nandito ka na pala. Bungad ng abogado nang mapansin ang kanyang pagdating. Tumayo ito at ngumiti ng bahagya. Isang ngiting dati ay nagbibigay ng kapanatagan kay Maya, ngunit ngayon ay tila isang maskara na nais niyang tuklapin. Attorney, bakit po kayo nandito ng ganitong oras? Tanong ni Maya. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses upang hindi mahalata ang panginginig nito. May mga dokumentong kailangan nating ayusin para sa tuluyang paglilipat ng assets ni Don Teodoro sa pangalan mo. Ayaw kong magtagal pa ito, lalo na't alam nating maraming mata ang nakamasid, paliwanag ni Ricardo habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang briefcase. Pumasok muna si Maya sa loob ng silid upang tingnan si Basti. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang paghinga ay regular na at wala na ang lagnat. Isang ginintuang sandali ang namayani ng dahan-dahang ayusin ni Maya ang kumot ng kanyang anak. Hinaplos niya ang buhok ni Basti at doon niya naramdaman ang muling pagkabuo ng kanyang tapang. Para sa batang ito, gagawin niya ang lahat. Hindi niya hahayaang makuha ng sinuman ang huling pamana ng kanyang ama. Lumabas muli si Maya at hinarap ang abogado. Attorney,
May itatanong lang po ako. Noong mamatay si Papa, kayo lang po ba ang nakakaalam tungkol sa trust fund na yon? Wala na po bang ibang nakialam sa mga papeles? Saglit na natigilan si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap, isang mabilis na reaksyon na hindi nakaligtas sa mapanuring tingin ni Maya. Bakit mo na itanong, Maya? Meron bang gumugulo sa isipan mo? Wala naman po. Naisip ko lang na kung nagawa ni Kai na pekein ang ilang dokumento, baka may iba pang gumalaw sa mga account ni Papa bago pa man siya tuluyang lumisan. Diretsong sagot ni Maya habang nakatitig ng matalim sa mga mata ng abogado. Isang matunog na buntong hinala ang pinakawalan ni Ricardo. Inilabas niya ang isang folder na may kulay gintong selyo. Maya, ang mundong ito ay pununo ng mga taong mapagsamantala. Kahit ang pinakamalapit sa atin ay kayang magtaksil para sa sariling interes. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ingat. Iniabot niya ang folder kay Maya. Basahin mo yan sa loob. Iyan ang huling liham ni Don Teodoro na ipinagkatiwala niya sa akin bago siya pumanaw. Sabi niya, ibibigay ko lang ito sa iyo kapag sigurado na akong ligtas ka na sa mga kamay ni Kai. Kinuha ni Maya ang folder at pumasok muli sa silid ni Basti. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib habang binubuksan ang selyo. Ngunit nang mabuklat niya ang unang pahina, hindi ang sulat kamay ng kanyang ama ang bumungad sa kanya. Ito ay isang listahan ng mga transaksyon. At sa dulo ng bawat pahina, naroon ang isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw bilang beneficiary. Hindi ito pangalan ni Kai. Hindi rin ito pangalan ni Ricardo. Ito ay ang pangalan ng isang taong matagal nang itinuring ni Maya na patay na. Ang kanyang sariling ina. Ang pangalang Elena, sa dulo ng dokumento, ay tila isang multo na bumangon mula sa kailaliman ng limot. Sa loob ng 20 taon, ang tanging alam ni Maya ay pumanaw ang kanyang ina sa isang aksidente noong siya ay bata pa. Ngunit ang mga numerong nakatala, ang mga petsa ng transaksyon na hanggang sa kasalukuyang buwan ay aktibo, ay nagsasabi ng isang katotohanang hindi kayang ikubli pa ng anumang luhang na ibuhos na niya sa puntod na walang laman. M&N Investment. Maria Nina, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at matinding pananabik. Ang pangalan ko bago ito ginawang Maya ni Papa. Siya ang nasa likod ng lahat. Dahan-dahang tumango si Attorney Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ang iyong ama, si Don Teodoro, ay hindi lamang negosyante, Maya. Siya ay isang taong handang gawin ang lahat para sa kaligtasan ng pamilya. Noong mga panahong yon, ang mga taong gustong kumuha sa yaman ng inyong pamilya ay masyadong mapanganib. Upang protektahan ka at ang iyong ina, kinailangan niyang patayin ang pagkakakilanlan ni Elena sa mundo. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit hinayaan niyo akong mamuhay sa kasinungalingan habang kinakain ako ng lungkot at pangungulila? Ang mga luha ni Maya ay dahan-dahang pumatak sa dokumento. Binabasa ang tinta ng katotohanan. Dahil iyon ang hiling ng iyong ina, Maya. Sabi niya, lalabas lang siya kapag handa ka na. Kapag napatunayan mo nang kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa at harapin ang mga lobong katulad ni Kai. Ang M&N Investment ay binuo niya mula sa malayo upang magsilbing sandata mo sa oras na dumating ang araw na ito. Siya ang iyong lihim na tagapagtanggol. Hindi na nag-atubili si Maya. Sa tulong ni Ricardo, nagtungo siya sa isang tahimik at liblib na kumbento sa labas ng lungsod, ang lugar kung saan nanatili ang kanyang ina sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat kanto ng daan ay tila isang milyang paglalakbay pabalik sa kanyang pagkabata. Pagdating sa garden ng kumbento, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa ilalim ng puno ng nara. Maputi na ang buhok nito at ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng mga rosas, ngunit ang tindig nito ay pamilyar na pamilyar sa gunita ni Maya.
Ang amoy ng sampagita sa paligid ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Mama, mahinang tawag ni Maya. Tumigil ang babae sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon at nang magtama ang kanilang mga mata, ang 20 taon ng paghihiwalay ay tila natunaw sa isang saglit. Walang kailangang salita. Ang bawat kulubot sa mukha ni Elena ay nagsasalaysay ng sakripisyo at ang bawat hikbi ni Maya ay nagpapahayag ng pagpapatawad. Nagyakap silang dalawa sa gitna ng katahimikan ng hardin. Doon, naramdaman ni Maya ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Hindi ito isang gusali, hindi ito isang kumpanya, kundi ang mainit na bisig ng isang inang hinding-hindi siya tinalikuran. Habang nagaganap ang muling pagkikita ng mag-ina, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang balita sa telebisyon ay nagpapakita ng huling hatol ng korte. Si Kai ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo nang walang pagkakataong makapagpiyansa. Ang kanyang ina, si Doña Remedios, ay naiwan sa isang maliit na paupahang kwarto, namumuhay sa kahihiyan at paghihirap. Si Celine naman ay tuluyang nawala. Dala ang natitirang puot ng madla sa kanyang pagkatao. Sa huling sandali ng kabanatang ito, nakatayo si Maya sa harap ng dagat, karga ang kanyang anak na si Basti, habang nasa tabi niya ang kanyang ina. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng kulay sa langit na dati ay balot ng dilim. Tapos na ang gabi, Basti, bulong ni Maya sa kanyang anak habang hinahalikan ang noo nito. Wala na tayong dapat ikatakot. Ang bukas ay atin na. Tumingin si Maya sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang liwanag at pag-asa ay nagsasanib. Ang sugat sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nagdurugo. Ito ay naging isang pilat na magpapaalala sa kanya na siya ay lumaban, siya ay nagtagumpay, at siya ay muling nabuo mula sa abo ng pagkakanulo. Ang laro ng tadhana ay tapos na, at sa pagkakataong ito, ang tunay na nagmamahal ang nanatiling nakatayo. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na agos ng ilog na dahan-dahang naglinis sa mga sugat ng nakaraan. Sa dalampasigan ng isang pribadong resort na pag-ari ng pamilya, nakaupo si Maya sa ibabaw ng malambot na buhangin habang pinapanood ang pagsasayaw ng mga alon sa ilalim ng papalubog na araw. Ang kulay kahel at lilang langit ay tila isang dambuhalang painting na nagpapahayag ng kapayapaan. Sa hindi kalayuan, naririnig ni Maya ang masiglang tawa ng kanyang anak na si Basti na ngayon ay malusog at masigla ng tumatakbo kasama ang kanyang lola na si Elena. Ang bawat hagik-hik ng bata ay tila isang paboritong himig na nagpapagaan sa natitirang bigat sa dibdib ni Maya. Ito ang kapayapaang matagal niyang ipinagdasal, isang buhay na malayo sa pagkukunwari, malayo sa takot, at punong-puno ng tunay na pagmamahal. Marami ang nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya si Kai. Sa tuwing naaalala niya ang malamig na selda kung saan kasalukuyang nagdurusa ang kanyang dating asawa, wala na siyang nararamdamang puot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa nito, kundi isang desisyon ni Maya na palayain ang sarili mula sa tanikala ng nakaraan. Pinatawad niya si Kai hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay ng may payapang puso. Hinayaan na niya ang batas at ang universo na gumawa ng kaukulang timbang para sa hustisya. Sa pamumuno ni Maya, ang kumpanyang itinayo mula sa luha at pagsisikap ay naging isang huwaran sa industriya. Hindi na lamang ito isang makina para sa pera, kundi isang tahanan para sa mga empleyadong tapat. Natutunan ni Maya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa ningning ng mga hiyas o sa taas ng mga skyscraper, kundi sa dami ng buhay na iyong nabigyan ng pag-asa. Sa huling sandali ng dapit hapon, lumapit si Basti at yumakap sa kanyang baywang, habang si Elena naman ay humawak sa kanyang kamay. Sa gitna ng init ng kanilang presensya,
Napatunayan ni Maya ang isang mahahalagang aral na nais niyang iwan sa bawat kababaihan. Ang pagbagsak ay hindi katapusan ng mundo. Kadalasan, ito ang simula upang matuklasan mo ang higit na malakas at nagniningning na bersyon ng iyong sarili. Ang pag-ibig na totoo ay hindi ka wawasakin, kundi bubuuhin ka nito. Hinalikan ni Maya ang noo ng kanyang anak at tumingala sa kalangitan. Ang mga bituin ay dahan-dahang nagpapakita, tila mga munting ilaw na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asa. Sa wakas, ang bagyo ay lumipas na at ang bukas ay kasing liwanag na ng kanyang mga pangarap